Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. At isang pribileyo po ito na ako po ay makapagbahagi po sa inyo ng mga salita po ng Diyos. In the book of 1 Peter, chapter 1, verse 5, Unang Pedro po, Kapitulo 5, talata po 5. Sabi po dito, likewise younger, submit yourselves unto the elders. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Sandali po tayong manalangin po mga kapatid, Amang Banal. Marami pong salamat sa amin pong pagtitipon po ngayon. At kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy po namin, O Diyos, kayo pinupuri, dinadakila at itinataas, Panginoon, sa aming po mga buhay. Kaya ang dahilan, O Diyos, kung bakit kami po ay magsama-sama po ngayon dahil po sa inyo. Dahil po, Diyos, na kayo po ang siya naming prioridad po sa aming mga buhay, O Lord God. Panginoon, samahan niyo po nawa kami sa aming pag-aralan at turuan niyo po nawa kami na ito po ay amin pong may isa pumumuhay sa araw-araw po namin buhay, Lord. Salamat po na marami sa pangalan po na Jesus. Amen. Okay, ang paksa natin ngayong gabi, mga kapatid, ay God gives grace to the humble. Diyos ang magbigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Okay, dito po sa 1 Peter ay atin po dito makita, mga kapatid, no? Peter teaches that the church should live in order, submission, and humility. The grace of God is clearly seen in a humble heart. So, makita ho natin talaga dito sa talatang ito na ito po ay may kinalaman po sa tinatawag na submission and humility. At makita din po natin dito na ay malinaw na ating nakikita dahil po sa biyaya ng Diyos ay meron tayong tinatawag po na pakumbabang puso. Peter also reminds us of an important truth. No, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, every child of God should be clothed with humility, recognizing that all blessings and strength come from the grace of God through Jesus Christ. Kaya 5 bagay ang nais ko pong ipahayag po sa inyo ngayong gabi, mga kapatid. Sa talata pong ito, isang talata lamang po ang ating pag-aralan. Dito po tayo nakapokus po ngayon, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5 verse 5. So number 1, nakita ho natin na sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise younger, submit yourselves unto the elder. So, ibig sabihin submission to the pastors or elders. No, pag sinabi kasing elder, ito po yung pastor o servant po ng ating Panginoon o namumuno po, no, sa church ng ating Panginoon. At ito po ay utos po, no, ng ating Panginoon na dapat po tayo magpasako po sa namumuno, no, sa gawain po ng ating Panginoon. Now, submission is a sign of humility. No, ito po ang palatandaan ng pagpakumbaba kapag tayo po ay nagkapasakop sa lingkod po, of course, ng ating Panginoon. And trust in God's wisdom. True submission reflects the Spirit of God, who humbled Himself and obeyed the will of God. Submission is the humble willingness to place ourselves under the order and authority
that God has established. Bakit po? Sapagkat ang lingkod po ng Diyos ay tinawag po ng Diyos para po manguna sa gawain po ng ating Panginoon na siya nating dapat sundin, no, sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? So, sa mga talatang ito ay nais ko pong basahin sa inyo. Aklat po ng Hebrews chapter 13 verse 17. Sabi po dito ng Biblia, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So makita ko natin yung tinatawag po na obey and submit. Those who rule over you. No, makita ko natin kung sino man ang namumuno sa atin sa church. So dapat po tayong sumunod at magpasako po sa kanila mga kapatid sapagkat sila po ang itinalaga po ng ating Panginoon. Okay? So dito makita ko natin ang mga mananampalataya ay dapat sumunod, no? Magpasakop sa kanilang mga pinunong spiritual. Ito po yung spiritual leader, no, ng isang church. Sapagkat sila ay nagbabantay sa kanilang mga kaluluwa at sila ay mananagot sa Diyos. So, malinaw po na kung bakit ang namumuno ay lagi pong nagpapaalala sa atin sa loob po ng church sapagkat tandaan po natin na ang mga lingkod po ng Diyos o ang namumuno sa church po ng Panginoon ay sila po ang mananagot sa Diyos. No? Meron pong pananagutan ang pastor sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po ang pastor talaga hong nagbabantay po yan, no? Sa mga kaluluwa. Anong ibig sabihin na nagbabantay? Hindi ho binabantayan ang iyong kilos o kukontrolin ka, kundi ibig sabihin lamang po na nagbabantay. Ibig sabihin po ito ay lagi po pinapanalangin, lagi po pinalalahanan, lagi pong tinuturuan, no, na mga salita ng ating Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng pagbabantay, mga kapatid, no? At bukod doon, kapag ang mga kapatid sa church ay may pagpapakumbaba at handang sumunod mula sa puso, nagdudulot ito ng kagalakan sa mga namumuno at pagpapala sa iglesia. So malaki palang maidudulot po nito mga kapatid, no? Kapag tayo ay merong tinatawag po na pagkapasakop at pagpapakumbaba, no, sa lingkod po ng ating Panginoon. At ito po ay magkaroon ng resulta ng kagalakan sa namumuno at of course ay pagpalain po yung church ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon sa madaling salita. Ngunit ang pagsuway ay nagdudulot ng kalungkutan at walang pakinabang sa spiritual. So ayaw po na ni Lord, no, na tayo po ay sumuway, no, sa kanyang utos, sa kanyang nais po sa atin sapagkat ito po ay nagdudulot of course na kalungkutan sa namumuno at ito po ay wala po tayo talagang pakinabang sa buhay spiritual. Okay? Kaya po mahalaga yung ating pagpaalaala po, no, mga kapatid, sa mga kapatiran na sila po ay dapat ay sumunod sa Panginoon, of course, una sa lahat, at the same time sa namumuno po, no, sa ating o namumuno po sa church ng ating Panginoon. Ang pagkapasakop sa namumuno ay hindi tungkol sa control, no? Hindi po tayo kinokontrol. Take note po mga kapatid, no? Ang pagkapasakop sa namumuno ay hindi tungkol sa control, no? Hindi po ibig sabihin kinokontrol kayo ng pastor, hindi po. Nabagamat po merong mga pastor ngayon na nagkokontrol ng mga miyembro, subalit tayo po ay hindi, no? Tinuturo po natin
na ang pagpapasakop, mga kapatid, sa namumuno ay hindi po yan pagkukontrol, kundi ito po ay pagsunod po ng isang namumuno sa gawain o sa utos ng ating Panginoon. Kaya makita po natin dito sa mga talata pong ito, kundi tungkol sa kaayusan ng gawain. Ito po yun, no? Ang pinakapakay po ng isang namumuno. Ang tunay na namumuno, ang pakay ho niya para magkaroon po ng tinatawag na kaayusan po sa gawain ng ating Panginoon, pangangalaga ng tupa ng Diyos, at pananagutan sa Diyos, no? Kaya ho, kailangan alagaan po talaga yung tupa ng ating Panginoon. Kaya ang tupa ni Lord, o ang mga anak po ng Diyos, o ang church, kailangan po yan, pinapanalangin po sila lahat araw-araw. At the same time po ay inaalam kung ano na po ang kanilang kalagayan, sapagkat maari pong sila ay lusubin ng lubo, no? Kailangan proteksyonan po ang mga tupa, ang mga lingkod, ang mga anak po ng Diyos sa loob po ng church. So yun po ang mandato po ng isang namumuno, no, sa church po ng ating Panginoon. And then another one, mga kapatid, sa Hebrew chapter 13 verse 7, sabi po dito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So, kailangan din po natin alalahanin sila na mga namumuno sa inyo. Yung mga lingkod po ni Lord, no? Alalahanin po natin sila. Dapat sila din po ay ating ipanalangin sa Lord, no? Sapagkat ang pastor ay tao din po yan, katulad ninyo. No, nangihina din po yan, mga kapatid. At akala nyo lang hindi nangihina, sapagkat pagka inyong nakaharap ay akala mo ay malakas. Subalit nanghina din po yan, nakatulad po ninyo, mga kapatid, no? Kaya po, dapat alalahanin natin sila, no? Mga namumuno sa atin who have spoken unto you the word of God. Okay? Sapagkat sila ang nagsasalita sa inyo ng salita po ng Diyos. Kaya po ang lingkod ng Diyos sa loob ng church, talaga kung nangangaral po iyan, no, ng salita ng Diyos. Hindi po siya tumitigil. Every Sunday, meron po talaga yung pagsamba. Every Sunday, meron po talaga yung pangangaral ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi lamang po yun. Ang sabi pa po dito, whose faith follow. No? Sundin ang kanilang pamumuhay, sundin ang kanilang pananampalataya. No? Kaya dito, makita din po natin na dapat talaga natin alalahanin at pahalagahan, no, ng mga kapatid o ng mga mananampalataya ang kanilang mga namumuno, no, espiritual na tapat na nangangaral ng salita ng Diyos, no, sa pagtingin sa kanilang pamumuhay at pananampalataya. Hinikayat ang mga mananampalataya na tularan ang kanilang halimbawa o ang kanilang pananampalataya. Kaya ang gusto talaga ng namumuno o ng lingkod ng Diyos o ng pastor ay maging katulad po, parehas po yung ating antas, no, ng ating pananampalataya. Kaya ito pong dahilan na tayo po ay patuloy na nag-aaralan, no, ng mga salita po ng Diyos. Na bagamat sabi ng Biblia, may iba't iba tayong antas, no, sa ating pananampalataya, ngunit kailangan po nating magkaisa po, no, sa ating pananampalataya sa mga salita po, of course, ng ating Panginoon. Ang mga tapat na pinuno ay hindi lamang kilala sa kanilang mga salita, kundi sa buhay na nagpapakita ng tunay na pananampalataya na dapat tularan. Kaya ang lingkod po ng Diyos, no, ay hindi po salita lamang ang kanyang gagawin at hindi po niyang gawin ang kanyang mga sinasabi. Dapat gawin po talaga yung kanyang sinasabi. Kung anong sinasabi niya, dapat makita po sa buhay niya. Kasi mahirap po ang isang mangangaral, nangangaral ka ng salita ng Diyos, ngunit hindi mo naman sinusunod yung iyong pangangaral.
So wala din po yan, para lang nagsasalita ka sa hangin, ibig sabihin, no? Para ka lang batingaw na umalingaw-ngaw na wala hong mangyayari, mga kapatid. Kaya ho, bilang lingkod, bilang namumuno, no, sa church ng ating Panginoon, ay pinalalahanan din po tayo ng Diyos na hindi lamang po tayo ay makilala o kilala sa salita, kundi sa buhay na nagpapakita ng tunay na pananampalataya na dapat tularan. Okay? Now, ano po sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12? Sabi pa po dito hanggang verse 13. Sabi po dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. No? Napakaganda po ng talata pong ito, mga kapatid. No? Na kailangan po ay ituro, mga kapatid, na dapat kilalanin, igalang at lubos na palagahan, no, ng mga mananampalataya ang kanilang mga pinunong espiritual o spiritual leader na nagsisikap sa pagtuturo, paggabay at pangangalaga sa iglesia. No? Kaya kailangan po magkaisa sa loob po ng church. Okay? Magkaroon ng pagkapasakop. Wala hong mangyayari sa isang church kapag wala hong nagpapasakop, mga kapatid. Magkaroon po ng tinatawag na pagkawatak-watak sa loob po ng church. Kaya mahalaga yung ating pagkapasakop, sapagkat ang pagkapasakop po ay tanda po ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Dahil mabigat ang kanilang gawain, nararapat silang mahalin. Okay? So dapat ang namumuno ay mahalin, mga kapatid. Hindi kontrahin, mga minamahal, no? Hindi siraan ang namumuno sa church ng ating Panginoon. Okay? Kundi sila po ay mahalin at pahalagahan, no, sa ating mga buhay. Hinihikayat din ang mga mananampalataya na mamuhay ng may kapayapaan sa isa't isa. So, malinaw po, mga kapatid, ang mandato po ng ating Panginoon bilang isang namumuno at bilang isang mananampalataya, bilang isang miyembro ng church po, no, ng ating Panginoon. No, na tayo po ay magpatuloy na mamuhay na may kapayapaan po sa ating Panginoon. No? Napakasarap po mamuhay na may kapayapaan, mga kapatid. Ano ba naman natin ang maraming pera kung wala tayong kapayapaan? Wala din po yun, mga minamahal. No, walang kwenta po ang mga bagay sa mundong ito kung ang buhay po natin ay walang kapayapaan po sa harapan ng ating Panginoon. Igalang ang mga tapat na naglilingkod at panatilihin ang kapayapaan at pagkakaisa sa iglesia. Kaya dito po sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, no? Sabi po ni Pablo, tinutukoy po niya dito yung tinatawag po na double honor, no? Sabi dito, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So ang pinapangaral po talaga ng pastor, yung salita ng Diyos at doktrina po, no, ng ating Panginoon. Okay, ang tinutukoy dito ng elders, yung mga matatanda na namumuno sa church, okay, namumuno ng maayos, lalo na nagsisikap sa pangangaral at pagtuturo, ay karapat-dapat sa dobling karangalan. No? Ibig sabihin, mataas na paggalang at nararapat na suporta sa lingkod po, no, ng ating Panginoon. Okay? So, suporta po, of course, lahat po ng kakayanan, of course, ng
ng church o ng mga kapatid, mga mananampalataya, ay dapat ibigay po natin yung suporta po sa ating Panginoon, sa ating kapatid na lingkod po ng Diyos, mga minamahal. Okay? So, suporta, kung ating pag-usapan ng suporta, marami hong klaseng suporta. Malaga, yung support po natin sa kamanggagawa ng ating Panginoon, o suporta po natin sa lingkod po ng Diyos, ay galing po sa ating mga puso. No? Masarap kasing tumulong na galing sa puso, no? Hindi galing sa nguso, mga kapatid. Napakasarap po yan, mga minamahal. Okay? Now, submission is not weakness. Ang pagbasa ko po ay hindi yan kahinaan, no? But an order established by God in the church. No? Hindi po yan kahinaan ng isang mananampalataya na sinasabi nila, ay nagkapasakop ka dyan sa pastor nyo. Nako, ang hihina mo naman. Hindi po ganun, mga kapatid. Tandaan po natin, ito po ay utos po ni Lord, at ito po ay bunga ng ating pagpakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon at ng kanyang lingkod. Sapagkat tandaan po natin, inilagay pong lingkod ng Diyos dyan, ng ating Panginoon. Okay? Si Lord mismo ang siyang naglagay, no? Sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya po merong pananagutan ang namumuno, no, ng church ng ating Panginoong Diyos. Okay? Now that is the number one na kung saan nakita natin, submission to the pastors or elders. Number two, makita natin, submit to one another. Bakit po? Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 5, ye all of you be subject one to another. Okay? So tayo po daw ay magpasakop sa isa't isa. So ibig sabihin po, magpasakop tayo sa pastor at ang pastor magpasakop din po sa mga kapatid. No? Magpasakop tayo lahat sa isa't isa. Ang bawat kapatid, magpapasakop po sa bawat isa. Sapagkat ang sabi po dito, mga kapatid, na Ephesians chapter 5 verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. So mahalaga yung ating pagpapasakop sa ating mga sarili, sa isa't isa, sa pagkatakot po sa Diyos. Ang mga mananampalataya ay dapat magpasakop sa isa't isa bilang pagpapakita ng paggalang kay Kristo. Ito ay hindi kahinaan, kundi tanda ng kapakumbabaan, pag-ibig at pagkakaisa sa loob ng iglesia. So, kita natin talaga nagpapakita po talaga ito, no, ng paggalang sa ating Panginoon. No? So mahalaga yung ating pagpapasako po sa isa't isa po, mga kapatid. Ang tunay na buhay Kristiyano ay makikita sa mapagpakumbabang pakikitungo at pagpapasakop sa isa't isa dahil kay Kristo. So napakasarap po, no, ng church na sama-sama nagpapasakop, nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, anuman ang kalagayan natin sa buhay, napakahalaga yung ating pagpakumbaba po, no, sa harapan ng ating Diyos. Sapagkat tandaan po natin, ang nagpakababa, sabi ng Biblia, ay itinataas po ng ating Panginoon. At ang napakataas ay ibinaba po yan ng ating Panginoon. Now another verse, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 16 verse 16, sabi po dito, that ye submit yourselves unto everyone that helpeth with us and laboreth. No? Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. So malinaw po yung lahat ng mga kapatid, no? Dapat magpasakop at dapat tayo tumulong sa mga nagpapagal
sa gawain po ng ating Panginoon. Ang mga mananampalataya ay dapat magpasakop at makiisa sa mga taong tapat na naglilingkod at nagsisikap sa gawain po ng ating Panginoon. No, hindi lamang dapat ang lingkod ang magsikap, dapat lahat tayo ay magsikap po sa gawain ng ating Panginoon. Sila ay karapat-dapat igalang dahil sa kanilang pagtatalaga at paglilingkod sa Diyos at sa mga kapatid. Magpasakop at makiisa sa mga masipag at tapat sa gawain ng Diyos sapagkat sila ay karapat-dapat igalang. So, kita ho natin na napaka-importante po, no? Yung pagkakaisa po natin sa gawain po, no, ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sa bawat local church, no? Kung ano po ang mandato ng isang namumuno, dapat suportahan po natin, dapat igalang po natin na siya nating gawin sa ating paglilingkod na ito. Pag sinabi po ng pastor na magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, dapat magbasa ho tayo sapagkat ito po ang utos ng ating Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo araw-araw, dumalo sa gawain ng ating Panginoon, every Bible study sa bawat lugar, no? Sa bawat church, mayroong Bible studies. Sa bawat pagtitipon katulad po nito, sa magitan ng virtual, pagdalo sa gawain ng Diyos, yun po yan lahat ay mandato po ng isang namumuno sa church po ng Panginoon, galing po sa ating Panginoon. No? Ito po'y utos na dapat gawin sa atin pong paglilingkod na ito. So malinaw po mga kapatid na dapat po tayo magpasakop po sa isa't isa. Kaya sabi niya dito sa 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi po ng banal na kasulatan, all of you be subject one to another. Next, number 3. Be clothed with humility. Sabi po ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 5, be clothed with humility. Isuot ang pagpapakumbaba. No, huwag nating hubarin mga kapatid, kundi isuot. No? Isuot po natin, panghawakan natin sa ating mga buhay, gawin natin sa ating mga buhay. Ito po ang ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Sapagkat sa totoo lamang, mga minamahal, wala tayong dapat ipagmamalaki sa ating Diyos. Sapagkat ang lahat po ito sa buhay po natin ay galing po sa ating Panginoon, lakas natin, trabaho natin, negosyo natin, pag-aari natin lahat. Ito po ay galing po sa ating Panginoon. Kaya po dapat tayo gumawa sa ating Diyos. Kaya po may kasabihan na ang sabi, do not work for the blessings. Work for God and God will bless you. So malinaw po yan mga kapatid. Huwag tayong gumawa para sa pagpapala lagi nating kinahangad. Kundi dapat tayo gumawa sa Diyos at ang Diyos ang siyang magpala po sa atin. So malinaw po, a humble believer does not exalt himself, but recognize that everything he has comes from the grace of God. Lahat po kasi sa buhay po natin, biyaya po yan ng Diyos. Mga kapatid, galing po yan sa ating Panginoon. No? Kaya wala tayong dapat ipagmamalaki sa harapan ng ating Diyos. Yung kaalaman mo, yung natutunan mo, galing po yan sa Lord. Lahat po yan galing po sa ating Panginoon. Kaya dapat tayo magpasalamat, i-recognize po natin ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Humility leads us to serve others. No? Yun po yun, nakikita ko natin na naglilingkod po sa bawat isa ang mapagpakumbaba. To avoid pride. No? Iniiwasan talaga ang pride.
dapat ng isang mananampalataya. Kasi doon bumabagsak, no? Ang mananampalataya doon sa pride. Kung paano pong bibinagsak ng Panginoon, ng Diyos, ito po si Lucifer, dahil ang gusto ni Lucifer ay tataas siya katulad ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Lord, ibinagsak siya, mga kapatid. Okay? Because of pride. No? And to depend upon God in all things. Dapat tayo lahat ay nagdedepende po sa lahat ng mga bagay sa ating Panginoon. Okay? Colossians chapter 3 verse 12, ano sabi? Put on therefore as the elect of God. Tingnan niyo po, naka-address sa elect of God. Put on therefore. No? Mga bihis nga kayo ng mga hinirang ng Diyos. As the elect of God, naka-address sa mga hinirang ng Diyos. Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind. No? Kita natin dito, humbleness of mind. Dapat ang hinirang ng Diyos, meron siyang pagpakumbabang kaisipan, no? Sa kanyang paglilingkod sa Lord, sa kanyang buhay. Meekness, long suffering. No? So malinaw po yan, mga kapatid. No, almost po ito ng fruit of the Spirit. Sa Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23. No? So dito makita ho natin na napaka-importante po sa mga mananampalataya na kung saan ay mga hinirang ng Diyos o pinili ng Diyos na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at tinatawag po na magkaroon po ng kahabagan, mapagpatawad, may isang ugali mapagpatawad, isang buhay na mapagmahal, no, bilang mga pinili ng Diyos sa kaligtasan. Ang mga katangian ito ay bunga ng bagong pagkatao at pakipag-isa kay Kristo. Okay? Kaya po, tamang sabi ni Lord sa pagitan ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po ni Paul, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So dapat ito ang ugali po ng isang pinili o hinirang ng ating Diyos. No? Na makita sa Kanya ang pagpapakumbaba, mahabagin, mapagpatawad, mapagmahal. No? Sa lingkod po ng Diyos, sa mga mananampalataya, at of course, maging po sa iba't ibang tao na kanyang nakakasalumuha sa mundo po ito. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating isuot ang kabutihan, kababaang loob, at pag-ibig sa ating pakikitungo sa mga kapatid at sa ibang tao. Okay? So, ang makikita natin, isa din po sa halimbawa, yung ating Panginoon. Ano sabi ni Lord? Matthew chapter 11 verse 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find the rest unto your souls. So malinaw si Lord ay maamo at mapagpakumbabang puso. No, dapat ganun po yung ating attitude. The Lord is meek and lowly in heart. Kaya po si Lord, di ba? Isa po siyang example
Isa po siyang halimbawa, no? Sa buhay ng bawat tinubos po niya na dapat ito po ang maging mandato o ito po dapat ang maging ugali o pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. God gives more grace. Sabi po dito sa James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So, dapat walang puwang ang pride sa isang mananampalataya. Dapat nandoon yung ating pagpapakumbaba, sapagkat tandaan po natin, si Lord nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Hindi ho siya nagbibigay ng biyaya sa taong puno ng pride. Nagpakataas, gustong taasan yung ating Panginoon. Gustong taasan ang inilagay na lingkod ng ating Panginoon. No? Kaya po, mahalaga po mga kapatid na maintindihan po natin yung sinasabi po ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba at sumasalungat sa mga mayayabang. Ang kababaang loob ng ang susi upang maranasan ang biyaya at tulong ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan lamang ang susi po yung ating kababaang loob na dapat po makita ng ating Panginoon sa buhay po natin. Si Lord po hindi tumitingin sa anyo ng isang tao. Si Lord po tumitingin sa puso ng isang tao, sa puso ng isang mananampalataya. Ang Diyos ay sumusuporta sa mga mapagpakumbaba. Kaya mahalagang iwaksi ang kayabangan at mamuhay ng may kababaang loob. Kaya nga po, kahit man tayo ay iangat po ni Lord ang buhay po natin, dapat manatili pa rin po tayo na mapagpakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. Napaka-importante po yan mga kapatid. No? Tanggalin natin yung ating pride. Ibigay natin sa Lord, pag-pray natin na tanggalin po ni Lord at ilagay niya ang isang pusong mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Sapagkat kapag ang isang mananampalataya ay merong pagpapakumbaba sa Diyos, meron din po siyang pagpakumbaba sa kanyang kapwa. Pakumbaba sa lingkod ng Diyos, pakumbaba sa mga kapwa mananampalataya. So malinaw po, mga kapatid, no? That is number 3, be clothed with humility. Number 4, sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 5, God resisted the proud. Malinaw po, no? God resists the proud. God resisted the proud means that God opposes. Sumasalungat ang Diyos, no? Sa nagpapakataas. Those who exalt themselves and trust in their own ability. No, ganyan po karamihan, nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan. No, not only ability and also his or her strength and wisdom. Di ba? Marami pong ganyan. No? Dahil magaling daw siya sa pagninegosyo, abilidad, kaya hindi na niya naalala po yung ating Panginoon. Puro na lang sarili ang siyang itinataas. No? At kanyang lakas at kanyang kaalaman, nagdedepende na po siya sa kanyang sarili, hindi na po sa Diyos. So delikado po yan mga kapatid.
Okay? Pride lifts up the heart against God. No? Tandaan po natin, ang isang mapagmataas na tao, ang kanyang puso lagi yan laban sa Diyos. Tandaan po natin. And refuses to acknowledge dependence on Him. No? Tinatanggihan niya at pagkakilala, no? Sa mga ginagawa po ng Panginoon sa kanya. Because of this, the Lord stands against the proud, but He shows favor to those who humble themselves. Therefore, believers are called to follow humble example of Jesus Christ and depend upon the grace of God. So malinaw po mga kapatid. Kaya nang sabi dito, sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and an unhaughty spirit before a fall. Yung kapalaluan daw ay nagpapauna sa kapahamakan. Yung pride, talaga nagresulta yan ng pagkapahamak sa harapan ng ating Panginoon. No, pagkabagsak ng kanyang buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ayaw po ni Lord na ang kanyang anak magkaroon po ng pride. Okay? Ano pa po mga kapatid? Better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. So napakaganda, no? Na dapat maigi daw, sabi ng banal na kasulatan, ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng mabababa. Tingnan niyo po. So, pride goes before destruction. Tandaan po natin, walang pride na tao na pinagpapala, biniyaan po ng ating Panginoon. Pride of life is not of God, but in the world. No? Ganyan po nabasa ang 1 John chapter 2 verse 16. Okay? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Di po ba na sa mundo, mga kapatid, ito po yung mga makamundo na ginagawa po ng mga tao. Okay? So malinaw po na tinuturo na ang kayabangan at kapaluluan ng puso ay nagdulot ng pagkabagsak, pagkapahamak. Samantala ang pagpakumbaba ay mahinaong puso ay nagdudulot ng karangalan at pagpapala. Ang pagiging mapagpakumbaba ay mas mahalaga kaysa kayamanan o kapangyarihan. Bakit po? Sapagkat ang kayamanan minsan at ang kapangyarihan ang siyang pinanggagalingan ng pride ng isang tao. Kaya mahalaga ang pagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ang kayabangan ay umahadlang sa biyaya ng Diyos. Ngunit ang kababaang loob at pagkamahinahon ay nagdadala ng karangalan at kaaya-ayang pakikitungo sa Diyos at tao. No? Kaya malinaw po, James chapter 4 verse 6, God resists the proud but gives grace to the humble. Pride exalts self and leads to downfall, but the humble receive grace and blessing from God. Tandaan po natin, yun po lagi dapat sa isip natin, sa puso natin, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, number 5, ito po ang ating paksa, God gives grace to the humble. Bakit? Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 5, but giveth grace unto the humble. Those who humble themselves receive favor, help, grace, and blessings from God. Okay?
Isaiah chapter 66 verse 2, for all those things hath mine hand made, and all those things have been, says the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth and my word, at my word. So, malinaw po mga kapatid, na kung saan po ay nakita ho natin yung tinatawag po na contrite spirit. No? Yung tinatawag po na pagsisising loob, pagsisising espiritu sa harapan ng ating Panginoon. Okay? God looks upon the one with a humble and contrite spirit. Micah chapter 6 verse 8, mga kapatid, sabi po dito, He hath showed thee, O man, what is good, and what do the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So malinaw po, no? Walk humbly with your God, it is a required from God. No, required po ito, no, ng ating Panginoon, na dapat po tayo lumakad ng may pakumbaba sa ating Diyos. Ang Diyos ay hindi inahanap ang kayamanan mo, kundi ang tamang pamumuhay. Maging makatarungan at mapagpakumbaba at matapat sa Diyos. Ang pananampalataya ay dapat na ipakita sa gawa, hindi lamang sa salita. Kaya delikado po ang isang mananampalataya na puro lamang dakdak, salita, pero wala sa gawa. Di po ba? No? Even sa mga namumuno sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? Hindi ho ganon mga kapatid. Ayaw po ni Lord yan. Kailangan pagka tayo po ay nanampalataya sa Lord, dapat ipakita natin yung ating gawa. Okay? Gusto makita ng Diyos ang katarungan, kababaang loob, at katapatan sa ating pang-araw-araw na buhay bilang tanda ng tunay na pagsunod sa Kanya. James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord. Utos po ni Lord sa pamamagitan po ni James. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Si Lord pa rin po ang siyang magtataas po sa atin. Ang mga mananampalataya ay dapat magpakumbaba sa harap ng Diyos. Sabi po ng Panginoon, sapagkat ang kababaang loob ay nagdudulot ng paglapit natin sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay tanda ng tunay na pagkapasakop, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo ay mapagpakumbaba at umaasa sa Diyos, tayo ay lalapit sa Kanya at tatanggap ng Kanyang biyaya at tulong. Kailangan natin ng biyaya at tulong po ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So panghawakan natin mga kapatid ang mga pangako po ng ating Panginoon. Conclusion na po tayo. The true child of God is recognized by humility. When we humble ourselves, God gives grace in our lives and in the church. Pride destroys. Tandaan po natin. Pride destroys. But humility unites and brings honor to God. Ang mga nakakabata ay hinikayat na igalang at sundin ang mga nakatanda o namumuno sa church. Mga bata, ito po yung mga kapatiran sa church, nasa loob po ng church. Okay? Mga member ng church. Hindi yung ibig sabihin ng mga batang
isip, kundi ito po'y nakakabata, ibig sabihin, pinamahalaan ng lingkod po ng ating Panginoon. Ang lahat ng mananampalataya ay dapat magpasakop sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang magbihis ng kababaang loob ay nangahulugang gawing ugali ang pagiging mapagpakumbaba. Kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagkakaloban niya ng biyaya ang mapagpakumbaba. Purihin po ang ating Panginoon at sa Diyos ang lahat na karangalan at kautian. Magandang gabi po muli sa inyo lahat, mga kapatid. Dear Marshall.